Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction dito sa SMNI News Blast. Alright, mga mainit na balitang kinalat at tinutukan ng SMNI Integrated News and Public Affairs, sinetid nila Kyle Silva at Daniela Paulit dito sa SMNI. Alright, panoorin po natin ang buong news flash. Ang emosyon at argumento matapos ipatupad ng isang international warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila ng kontrobersya, isang mas malaking tanong ang lumutang: may kapangyarihan nga ba ang isang dayuhang hukuman na basta na lang ipahuli at ilipad palabas ng bansa ang isang Pilipino nang hindi dumaraan sa sistema ng hustisya sa sarili nitong bansa? Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Troy Gomez. Lubos na ipinangangamba ni Senador Alan Peter Cayetano na ang paghuli ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umpisa ng isang mas malawakang hakbang kung saan ang pagpapataw ng hustisya ay ginagawa na labag sa due process. Patuloy na umiinit ang diskusyon patungkol sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa, lalo na't lumitaw ang pangamba na maaring may paglabag sa karapatang pantao sa gitna ng mga ipinatupad na hakbang para panagutin si dating Pangulong Duterte. Sa isang talumpati, sinabi ni dating DFA Secretary Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang pag-aalala sa tila pagmamadali ng pagpapatupad ng warrant of arrest. Anya, lumalabag ito sa prinsipyong legal ng due process na siyang pundasyon ng hustisya sa Pilipinas. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedy. Ayan, illegal talaga yung ginawa nila, no? Ayon kay Senator Alan Cayetano, no? Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, puhuliin mo tapos isasakay mo na lang sa aeroplano. So, ito po tanong ko sa inyo, paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhuliin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa aeroplano, aalis na sa ating bansa? Ang usaping ito ay nagugat mula sa kontrobersyal na War on Drugs campaign noong administrasyong Duterte. Habang may mga nagsasabi na ito ay tagumpay para sa human rights, marami rin ang nagtatanong, nasaan ang due process? Tama bang hindi ito dumaan sa sariling sistema ng hustisya ng ating bansa? Dahil dito, isang mahalagang tanong rin ang ipinunto ni Cayetano. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of the whole Congress or Senate, they order the arrest of a sitting president, will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Ang ICC sa Pilipinas, matatanda ang tuluyan ng kumalas ang bansa mula sa ICC noong 2019. May ilan naman nagsasabing dapat itong igalang dahil ang mga kaso ay may kaugnayan pa sa panahong sakop pa tayo ng korte sa Dahig. Sa gitna ng mainit na diskusyon, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Sa ngalan ng hustisya, dapat bang manaig ang kapangyarihan ng isang dayuhang hukuman sa halip na ang sariling batas ng Pilipinas? At higit sa lahat, paano natin masisiguro na sa pagpapatupad ng batas, walang natatapakang karapatan kahit pa siya ay isang dating Pangulo ng Republika. Sa ngayon ay patuloy na nakatutok ang buong bansa sa magiging tugon ng Korte Suprema at ng iba pang ginawa niyang pagbabago sa dagat. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video ni Rob Trip at tabayanan po natin ang sa Netherlands, no? Pinutukan ng SMNI Integrated News yan. Alright, maraming salamat sa panonood at pakinig and peace out sa inyong lahat.